buhay ang iyong ibinigay na aking nararanasan sa bawat sandali ng aking buhay. Tunay at dakila ang iyong pagmamahal sa aking Panginoon. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay na aking nararanasan. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay na aking nararanasan sa bawat sandali ng aking buhay. Tunay at dakila ang iyong pagmamahal sa aking Panginoon. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay ko taglay. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Ay, magandang... Nag-isip ulit ako. Friday morning, mga kapatid! Amen! Para kasing kababati ko lang ng Monday, yung nalilito-lito pa ako kung anong araw, tapos biglang Friday na pala ngayon. Yes. Tapos May na, sunod Yes. June na. Ba yan?
Akala mo naman meron kang inaabangan at pinupuntahan no? Yung ano ba yan? Nagrereklamo sa bilis ng araw. Sabi ni Pastor, saan ka ba pupunta? Wala. Thank you, Lord, mga kapatid. At grabe, no? Dumadaan po ang araw. Alam niyo po, ang isang reason kung bakit ang bilis ng araw nang hindi natin namamalayan. Kasi bukod sa marami kang ginagawa, yung mga araw na dumaan, ibig sabihin, wala kang dinaanan na ganun kabibigat sa buhay mo, kaya parang dumaan lang siya nang hindi mo siya namalayan. Kasi pag may pinagdadaanan ka, nagbibilang ka ng mga araw, di ba, Bek? Kasi kailan ba ito matatapos? Yes. Ganun. Sa buhay natin, wala tayong tinatapos. Kaya parang dumadaan lang yung araw na chill lang. Ano? Thank you, Lord. Alam niyo po, kailangan din natin ipagpasalamat yung mga ganung araw. Dahil hindi lahat ng araw ay walang ulan. Oo, darating ang panahon, parang kagaya rin ng season, whether we like it or not, may tag-ulan, ngayon tag-init tayo, mga kapatid. Ngayon po, mananalangin muna tayo, Bek, bago tayo magpatuloy. Thank you, Lord. Ama, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus, muli ay pinupuri't pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat po sa panibagong buhay. Salamat po sa kalakasan at sa kagalingan. Muli, Panginoon, dalangin ko na kayo ang manguna sa aming gawain na maibahagi namin ng maayos ang iyong salita. At dalangin ko, Panginoon, na maraming makarinig at marami ang maisapuso ang mga salita na ito na maibabahagi namin. Salamat po, Panginoon, kayo ang manguna sa Good Morning Jesus sa araw na ito. Salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you ni Sister. Sabi ni Sister Auring, oo nga po, ang bilis ng araw. Madaling tatanda tayo pag mabilis ang araw. Hindi rin po. Hindi din. Sino ba yung nagsabi sa akin? Ikaw ba, Jam? Sabi ni Jam, pag Tarino, sabi niya, nung umpisa pa lang ako kay Lord, bata pa ako, sabi niya, yung itsura nung mga nakikita ko noon, sabi niya, pag tinignan ko ngayon, wala mang masyadong pinagbago. Actually, sabi niya, mas bumata pa yung mga iba. Sino yung mga iba na yun dyan para makakolekta ka ng jacket? Yung mga bumata. Ha? Yung mga bumata na iba. Oo nga eh. Sana sabihin nga niya yung pangalan eh. Oo. Unahin daw si Sister Joy. O, di ba nga naman si Sister. Lalo na pag nakita niyo si Sister Sally ngayon. O, di ba? Ang ganda ng hair niya. Bumata talaga siya. Oo. Si Sister Joy nung sabi nga ni Jollibee, mukha na daw ate na lang niya si mami niya. O siyang ate. Siya. Joke lang, Jolly. Ikaw daw ate, Jollibee. Ayan. Thank you, Lord. Sa pagpapatuloy po ng ating mga pagtatalakay na mga babae na ginamit ng Panginoon, mga kapatid, at ginamit niya sa mga leadership roles. Actually, yung pinag-usapan natin kahapon, kasali pa sa genealogy ni Jesus Christ, Ngayon naman po, sa araw na ito, pag-usapan naman natin, kung halimbawa po, sa araw na ito, kumatok ang Diyos, may kumatok sa pinto, pagbukas ninyo si Lord, ano po ang gagawin ninyo? Sabi ni Minister Arnold, sisigaw. It means... Sabihin daw ni Beck, paghuhukom na. Kuya Ernie, anong gagawin mo? Nasa pinto si Lord. Sasabihin, welcome. Hindi ka ba nakalinis ng bahay? Papapasukin mo ba? Wait lang. Wait lang. Karamihan po ng mga nasa-surprise, pag pinupuntahan ka sa bahay, ganyan ang ginagawa. Wait lang. At ano po ang ano ang pinaka sinasabi ng ibang bansa na magandang quality ng isang Pilipino? Oo, hospitable daw ang mga Pilipino, ang mga Pinoy. Siguro si Martha, Pilipino. Di ba? Kasi tayo hindi magkanda ugaga kapag ka may bisita.
Pero alam nyo, sa pag-uusapan natin ngayon, lagi kasi nating napagko-compare yung dalawa, hindi ba? Pero sa totoo lang, there should not be a comparison. Kasi parehas namang mabuti ang ginawa. Ang nangyari lamang yung isa, pinili niya ang mas importante. So sa araw po na ito, pakinggan natin si Sister Marivic para po sa pagtuturo tungkol kay Martha at Mary. Thank you, Lord. Alam nyo ba Hindi pa. na nahirapan akong mag-aral dahil napagod ako ng 2 araw dahil sa vaccine? Pero salamat sa Diyos. Talagang napakabisa ng panalangin. Talagang pag nanalangin ka, Akala ko napakabisa ng vaccine. hindi. Pag nanalangin ka, talagang bagsak po talaga kasi ako after vaccine. Marami po kasing nangyari sa amin, sa grupo namin. Pero hindi po kasali kasi yun sa sharing. But anyway, babasahin ko po muna ang aking word ngayon, sa Luke 10, verse 31 to 41. Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit siya kay Jesus at dumaing, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihin nga po ninyo natulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit, iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. So, thank you Lord, itong salita ng Diyos. Marta, Marta, siguro yung wala at late ay nagmamarta pa. Yan. Alam ba ninyo na ako'y nanaginip? What? At yung sobrang pagod ko nung Wednesday ay nanaginip po ako. Hindi po ito nangyayari na nananaginip ako. Mula po nung namatay si Pastor Tony, hindi ko po siya napapanaginipan at hindi ko siya nararamdaman. Oh. Pero one time, nagkwento ang anak ko, sabi niya, Mama, napanaginipan ko si Papa. O anong nangyari? Buhay pang Papa mo, patay na. Hindi, alam ko pong patay na siya. Pero doon daw po siya dumaan sa likod, doon po sa isang gate sa amin. At nang dumating siya, niyakap daw niya ang Papa niya. Tapos nagising na siya. Sabi ko, Lord, pwede po bang managinip din ako? At oo, at mayakap ko rin ang si Tony. Hindi ko lang sure alam kung parehas kami ng reaction kung sasabihin ko, patay ka na di ba? But anyway, hindi po nangyari. Pero first time na nanaginip ako at alam nyo ba kung sino? Ang Mami Ligaya. Ang mami. Hindi ko maisip kung bakit ko napanaginipan ng Mami. Pero ang nakakatuwa, meron kasing kaugnayan to sa aking pag-aaral. Alam nyo ba, kasi ang napanaginipan ko ay may nagbebenta ng daing na ayaw kong bilhin. Sa panaginip po ito Pero pagpasok ko po, nandun ang Mami at naririnig ko na ako ang pinag-uusapan. Pero ang sabi niya, si Marivic, sure na sure siya sa sinasabi niya at ako po'y nagising na. So alam kong positive naman ang sinabi ng Mami kasi alam kong kung gaano ako kakilala ng Mami. So kung makikita nyo, si Martha and Maria ay dinalaw ng Panginoon. Ang title nga po sa Bible ay Dinalaw ng Panginoon si Martha at Maria. Pag dadalawin ka ng Panginoon, di ba kilala ng Panginoon si Martha at Maria? Mm-hmm. Kasi hindi naman siya basta dadalaw Kung si Zacchaeus, sabi niya, Zacchaeus, umuwi ka, pupunta ako sa inyo. Wala namang sinabing Martha, o tumawag siya, o nag-text sa kanya, Martha, darating ako. Di ba? Hindi O, kasi lahat ng pinupuntahan niya, pinapaalam niya, minsan niya pinauuna niya yung mga alagad. Sabihin mo, pupunta ako at hihiramin ko yung donkey, bla bla bla. So, ganun ang Panginoon. Pero dito sinabi, pupunta tayo kay Maria, ibig sabihin, hindi alam ni Maria at na Martha na pupuntahan sila ng Panginoon. So, ibig sabihin po, kilala ng Panginoon si Martha at Maria.
So kung titingnan mo, no, parang kung isipin ko Martha and Maria, pag iniisip ko, iisa lang talaga ang ano nito parang lesson. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng lesson ni Martha and Maria. Kasi ano lang to isang masunurin at isang busybodies. Di ba yung Martha, sabi nga po sa aking crowd, aligaga. So may difference po si Martha and Maria. Pero meron din po silang pagkaparehas. Una po, Mary wants to listen to Jesus. Di ba? Pagdating pa lang po sa Luke 10:39, naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. At sa Luke 11:28, higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. So makikita natin talaga na si Mary ay tama ang desisyon niya na makinig agad. Pero si Martha naman wants to serve the Lord. Di ba pag may dinadaan ka nga, may dumalaw sa'yo, talagang aligaga ka. Tandaan nyo, si Lord hindi na dumadalaw mag-isa may kasama siyang bodyguard. Di ba? May kasama siyang secretary. Dito, disciple. Pag sinabi mong disciple, 12. Yung mga muron pa, Meron. Di ba? Muron parang suman lang. Anyway. Meron din ako. So, ang hirap din naman yun. Sino ang magpe-prepare ng food? So, si Martha, siguro, bilang ate, siya ang mag-iisip talaga nun. Pero wala pong masama, hindi po masama ang ginagawa ni Martha. Siya po ay, tama rin naman, kahit naman kayo siguro magiging alaga. Pero pakatatandaan natin lagi na ang pinakamahalaga ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ang pinakamahalaga ay ang gawain ng Diyos. Kaya nakakatuwa po sa ating mga kapatiran, talagang kahit sa opisina, di ba, nanonood sila ng Good Morning Jesus. At lahat ginagawa nila. Kung hindi man, pag uwi ng bahay, panonoorin nila yung sa hapon, replay, kumbaga sa TV. So, meron din po naman silang pagkaparehas ni Mary and Martha. Si Mary po at si Martha ay mahal nila ang kanilang brother na si Lazaro. Alam nyo ba na si Lazaro ay kapatid ni Martha and Mary? Minsan iniisip ko, kala ko kasi si Mary, iba yung nagbuhos pa ng pabango. So medyo nahirapan ako dito. So nagbasa tuloy-uli ako ng Bible. Nilinaw ko, Mary pala. Siya pala yung nagbuhos ng pabango. Diba? Yun. So thank you Lord sa knowledge. Mahal nila si Lazaro at namatay ito. Naalala ko tuloy nung namatay yung brother ko. Kamamatay lang ni Pastor Tony, namatay naman nung December, namatay naman po yung brother ko, February. Nakakatuwa po kasi, natuwa pa, no? Nakakatuwa po kasi, nung aaral tayo ng brokenness, isa sa mga, meron po kasi akong fear. Yung fear ko po, meron pong, yung sa dibdib ko, may dumadagan. Nangyari lang po to nung medyo bumikit na siya, yung kapatid ko, namatay. Tapos yun nga po, naikwento ni Sister Ria, na-share niya na isa sa reason din, o isa rin sa mga sign na we have brokenness, ay yung mabigat ang dibdib natin na hindi lang naman natin alam. Siguro nga, sabi ko na nga ba, ayoko ng topic na to. But anyway, siguro nga siguro sa sobrang pag-alala ko dun sa panganay ko. Ayan, sabi ko So, dahil sa sobrang pag-aalala ko sa panganay ko, na everyday siyang umiiyak, hindi ako pwedeng umiyak, na dumating sa point na hating gabi, nag-uusap kami na parehas na umiiyak. So, sabi ko may brokenness pa pala ako, na hindi ko na malayan. So, ganun din si Maria at Mary, na sobra yung pagmamahal nila kay Lazaro to the extent na sobra talaga yung dalamhati nila. So, ganun pala yun, may brokenness pa pala ako. And I pray na mawala na yung brokenness na nararamdaman ko. Kasi until now, kaya minsan ayaw ko rin magpa-vaccine kasi baka mamatay ako. Mamatay ako, kawawa naman yung dalawang anak. But anyway, si Lord naman din ang nakakalam kung kailan. Lagi ko naman yung sinasabi sa kanila. So ito yung isa sa pagkakaparehas ni Martha and Mary na they love Lazaro, na mahal nila si Lazaro.
Di ba ang hirap nun? Kasi mahal mo si Lazaro, kilala mo ang Diyos mo na kaya niyang pagalingin, pero hindi naganap. Kaya nga, sabi dito, no, isa pa po, bago po dun sa sasabihin ko dapat, si Martha and Mary knew Jesus is Lord. Si Lord ay kilalang-kilala nila. Sabi po sa Luke 11 verse 21, sinabi ni Martha, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Nung pagkakasabi po nito, ay talagang walang pag-aalinlangan. Kung nandito ka lang, sana hindi naputol yung ilaw namin kasi makakahiram ako. So, ganun kakilala nila yung Panginoon na kung nandito siya nung time na yon, talagang gagaling si Lazaro. At alam niyo po ba na, inisip ko, nung di ko pa ito nababasa yung iba, kasi sabi rin po ni Mary sa John 11 verse 32, pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung naririto po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. So, sabi ko, ba't kaya di nila sinundo nung time na nagkasakit? Pero ang totoo, magaganap po talaga yun kasi sabi ni Lord, hindi siya mamamatay dun sa sakit niya. Mamamatay siya para makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero pag oras na nakita nyo, yung namatay ang minamahal nyo, napakasakit po nun. Kasi si Tony po, nakita ko siyang nawala ng hininga. Kaya siguro sobra yung... So anyway, pangatlo na po kasi naman siyang nakita kong nawala ng hininga. Yung pamangking ko, yung nanay ko, tapos siya yung pangatlo na on the spot talaga nakita ko yung pagkawala ng pahinga. So siguro, mahirap po yung dalhin. Pero salamat sa Panginoon. Kasi dito, di ba, parang ang hirap tanggapin na may doktor eh. Di ba? Parang si Tony, kung inoperahan ba siya, kung agad-agad mabubuhay siya. Pero alam na alam ko sa puso ko na hindi. Kasi yun yung nakatakda. Kasi alam ko yung salita ng Diyos na kung hindi pa mamatay si Tony, kahit hindi agad siya maoperahan, hindi siya mamamatay at gagaling siya. Kaya salamat sa Panginoon, no? Sabi ko, ba't kaya nila hindi agad pinagsabihan si Lord? Pero nabasa ko nga po sa Luke 11 verse 21, teka lang, nawawala na po ako. Ayan, hindi ko na po siya makita, but anyway, na po ako, nawala na. Pero, yun nga po, sabi po dito sa John 11 verse 3, thank you, Pastor, nagpasabi sila sa Panginoon. So, di ba, nagsabi nga naman, sabi, Panginoon, ang inyo pong kaibigan na nakamamahal ay may sakit. So, hindi naman po sila nakalimot na magpasabi. Pero, yun po kasi ang nakatakda na mangyayari. Ang isa pa po, Martha and Mary have faith to Jesus. Ito pa po yung pagkakaparehas nila. Kasi sabi po sa Luke 11 verse 22, subalit nalalaman kung kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Yun po yung sinabi ni Martha kay Jesus na ngayon, kahit ngayon, dahil kilalang-kilala niya ang Panginoon at siya'y may pananampalataya sa Diyos. Sabi po sa Luke 11:25, sinabi ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muli ng pagkabuhay. Sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Verse 26, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sumagat po dun si Martha. Sabi po niya, sa John 11 verse 27, sabi po niya, sumagot siya, opo Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo, at naniniwalang kayo nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na napaparito sa daigdig. So, may pananampalataya po si Martha and Mary na mabubuhay ang kanilang kapatid. Pero si Martha, ang sabi niya, sa muling pagkabuhay. Pero, sa John 11:43 to 44, sabi nga po ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka. At lumabas nga si Lazaro na nababalot ang telang panlibing ang kamay at paa at nakatakip ng tela sa mukha. So lumabas si Lazaro, zombie. Joke lang po. Ang totoo po, nabuhay po si Lazaro. At alam nyo ba, yan, na mahal ni Jesus ang magkapatid. Tayong lahat ay mahal ng Panginoon. Pero may special po siya na love dun sa tatlong magkakapatid. Kasi,
Kasi po, nung dito lamang, nung namatay po si Lazaro, dito po ay umiyak ang Panginoon, di ba? Ito nga po ang pinakamaigsing verse na ang Panginoon ay umiyak. So, sabi niya po to sa John 11, verse 35. Kaya, sobra po yung mga ano nito, itong Martha and Mary. At ang nakakaano nga po dito ay umiyak ang Panginoon, dito ay hindi siya natakot. Kasi sabi niya nga po, no, hindi siya natakot at pinakita niya dito ang pagmamahal kasi po may pagbabanta na po sa kanya. Pero ang nangyari nga po, hindi siya natakot sa pagbabanta kasi bumalik pa rin po siya doon para pumunta at dalawin si Lazaro kahit ito ay wala na. Kaya salamat po sa Panginoon. Ang iiwan ko po sa inyo, sabi po dito, God knew us personally. Yun po ang pakakatandaan natin. Tayo po ay kilala ng Panginoon personally. And treat us individually. At tinitreat tayo individually. Hindi pwede pong itreat niya ang sa akin ay kaparehas ng kay Sister Ria. And bless us accordingly. Yes. Kaya pakakatandaan natin, ang bawat isa ay itinitreat tayo, ibinibless tayo ng Panginoon. Amen po ba? Nais ko po sanang panoorin niyo po to at pakinggan. Kasi ito pong awaiting ito ay kinumpose ng asawa ko, na ikinanta naman ng asawa ko, ay ng anak kong panganay, nung lately, kiano niya po ito. At nais ko pong maramdaman nyo kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon. Panoorin po ninyo. Di mo ba alam, may nagmamahal sa'yo, si Jesus, si Jesus. Di mo ba alam, may umiibig sa'yo, si Jesus, si Jesus. Siyang daan ng buhay at katotohanan, siyang pastol na di ka magkukulang. Siya noon hanggang ngayon at magpakailanman, siya ay si Jesus. Di mo ba alam, may kumukup sa'yo, si Jesus, si Jesus. Di mo ba alam, may tumitingin sa'yo, si Jesus, si Jesus. Di mo ba alam, may nagmamahal sa'yo, si Jesus, si Jesus. Di mo ba alam, may umiibig sa'yo, si Jesus, si Jesus. Siyang Alpha at Omega, ang una at huli, siyang dakilang manggagamot, siyang dakilang manunubos at tagapagligtas, siya ay si Jesus. Si Jesus,
si Jesus, si Jesus ay nagmamahal sa'yo. Si Jesus, si Jesus, si Jesus ay nagmamahal sa'yo. Si Jesus ay nagmamahal sa'yo. Si Jesus ay nagmamahal sa'yo. Ayan, thank you, Lord. Ang anak po niya doon yung kumakanta. Oo. Oo. Nung pagbuka ng bibig ni, ni Jed, biglang ang narinig ko, si Pastor Tony, kasi naalala ko yung, yung kanta niyang, di mo ba alam? Di ba, pagka kumanta na ganun si Pastor Tony, nakangiti tayong lahat. Nakakamiss yung anong tawag natin sa kanya? Sino nga yun? Darius Rason. Nawala si Darius Rason, Pero, thank you, Lord, at nagpatuloy, ang mapapatuloy Pwede anak natin tawagin. Wag na, okay na. Andiyan naman si Jed na. Thank you, Lord, alam mo. Nakakatuwa kasi, bawat isa sa atin ay may mga legacy na iniiwanan. Kaya nga po, kailangan maganda yung legacy na iiwan mo. Kasi yun yung maaalala sa'yo ng mga tao, no? Kaya salamat sa mga kapatiran natin na nakapaglingkod bago sila napunta kay Lord. Kaya maaalala mo, puro yung tungkol sa paglilingkod nila. Yan yung kasi may mga nawawala sa mundo na ang sinasabi ng iba, okay na rin yan. Di ba? Meron namang mga nawawala sa mundo, sinasabi nila, sayang, no? Ayan. Isipin po natin, ako pag may namamatay, naiisip ko yun. Pagkakaya ako yung nandun, ano yung sasabihin nila pag magsasalita. Kaya nga, sino ba yung kausap ko sa kotse? Ikaw ba, Kuya Ernie? Si Sally? Sabi ko, pagka namatay ako, pwede bang sabihin nyo na ngayon yung sasabihin nyo para ma-edit ko? Ito rin mag-usap tayo mamaya. Tapos, anong sinasabi nila sa akin, hindi naman, Tari, ganto ka. Sige, mag-iiwan ako ng, sabi ko, ng Last Will and Testament. Ang pwede lang magsalita sa burol ko ay si Sister Sally. Pero, ayan, nagkakatuwaan lang, pero seryosohin po natin, mga kapatid, kung ano yung may iwan natin. Just like Martha and Mary, na hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin natin yung mga naiwanan nilang magagandang aral nung sila ay nabubuhay. Ang kinuha ni Sister Marivic doon kay Martha and Mary, yung kay Lazaro. Tapos ako naman, ang pinag-aralan ko nung dinalaw sila sa bahay ng Diyos. Kaya ang bungad ko ay ganon. Pero tama si Sister Marivic, malapit si Lord sa magkakapatid na ito. Precisely the same reason maybe why si Martha ay ganung magsalita kay Lord, di ba? Kasi ang nakakatuwa kay Martha, kaya nga po sabi ni Sister Marivic, walang masama parehas dun sa magkapatid. Wala po talaga. Si Martha po, typical po yun. Nagagawa rin natin yun. But sometimes, we forget to enjoy yung mga guests natin because we are busy doing something for them. Na minsan, pagka ba ikaw, Bek, pumupunta sa bahay, anong nagiging feeling mo pag yung hindi makaupo yung may-ari sa tabi mo para mag-usap kayo, busy siya, takbo rito, takbo doon na nag-prepare, ano yung nararamdaman mo? Siyempre, hindi ka happy kasi kaya ka nga pumunta para makausap siya. Right. Di ba, mga kapatid? Na minsan, nagiging kamalian po natin
na akala natin, ang gusto ng bisita natin, yung pinag-aabala natin. Pero the truth is, they want to enjoy a time with you. Quality time with you. Ganon ang nangyari kay Martha, which is walang masama. Kasi kaya ka lang din naman nagiging abala, sa part mo naman, nakakaya baka kailangan mapakain mo siya, kailangan, di ba? So walang masama. At ang nakakatuwa dito kay Martha, alam na alam niya, sinasabi mo, close sila, alam na alam po niya kung sino ang pagsasabihan po niya ng gusto niya dahil alam na siya lang ang makakagawa ng solusyon. Nakita niyo sabi ni Martha, sabi niya, Lord, sabihan mo nga yung kapatid ko na tulungan ako. Alam niya na kapag lumapit siya kay Lord at sasabihan ni Lord si Mary, susunod si Mary. Mautak, di ba? Pero alam niyo, isang magandang katangian yon. Sometimes, we need something, ang gagawin natin, nauuna tayong lumalapit sa kapwa natin. Pag meron tayong mga hindi nagustuhan sa bawat isa, ang kinukwentuhan natin, kapwa natin. Pero si Martha, magaling. Sinabi niya agad doon sa merong solusyon, doon sa kanyang hinahing. Alam niya si Lord. Parang dito sabi. Oo nga. Parang sabi ni Marivic, parang dito daw. Sabi, pag kami gustong ipagawa sa kapwa natin dito manggagawa, tas alam nilang hindi susunod, ang gagawin nila, sabi ni Pastor, gawin mo raw yan. Marunong si Martha. Password, oo. Kay Lord lumapit, ano? Magaling din si Martha. Pero alam nyo, hindi naman po siya kinorek ni Lord ng outright na ni-rebuke. Sabi niya, di ba sinabi niya, Lord, tingnan mo nga yung kapatid ko. Ganyan po kasi yan. Once we compare our situation to other people, doon magsisimula na makikita mo na ikaw ba lang may hawak ng shortest straw. Kumbaga, parang sa panabunutan, ikaw yung may hawak ng pinakamaliit na straw. When you try to compare your situation to other people, kaya sabi niya kanina, huwag niyong ikumpara yung mga blessing ni Lord sa kanya at dealing ni Lord sa kanya sa akin. Dahil magkaiba. Kahit ang magkapatid, magkaiba. Mga kapatid, magkaiba sila. So, ang nangyari, kinumpare na agad ni Martha. Pero ang ganda ng rebuke sa kanya ng Diyos. Yung hindi siya nasaktan. Di ba sabi lang niya, Martha, Martha, masyado kang abala sa maraming bagay. Pinili lamang ni Maria kung ano ang pinaka-importante. Maganda rin, kasi nga close sila eh. Alam po nila, mga kapatid. At between them, Mary po has parang yung hospitality niya, ang pinaka-in style. Kasi nakuha niya kung ano ang dapat na ibigay mo sa mga guest mo instead of cramming kung ano ang pwede mong ibigay sa kanya. Yung kanya may style at ang style niya, yung pinakagusto ng mga dumadalaw sa bahay mo. Pakinggan mo, doon ka sa tabi nila at makipag-usap ka. Tuloy ang nangyari, na-enjoy ni Mary ang Panginoon, si Martha hindi. Kasi kung na-enjoy niya, dapat hindi siya nagreklamo, hindi ba? Amen. So minsan po, nakakalimutan po natin na mahalaga yung mga activities that we do for the Lord. Pero ang hinahanap ng Panginoon po is yung usapan po ninyo ng Panginoon. Kaya nga di ba sabi natin, mas importante ang nakipagniig ka sa Panginoon sa araw na ito kesa sa gumawa ka ng maraming bagay para sa Panginoon. Hindi naman pala yun ang kinaliligaya ng Diyos. Mas kinaliligaya niya pala yung nag-uusap kayo kaysa nagpiprepare ka ng mga bagay para sa Kanya. Alam nyo, napakaikli ng oras natin para pag-aralan itong ito. Kasi natutuwa ako kasi magkaiba tayo, di ba? Dalawa yung scene na nabigay natin ngayon. Kaya po mga kapatid, dito po sa Martha and Mary na napag-usapan po natin, ang pinaka-lesson po dito, i-cherish po natin yung quiet time with the Lord o yung devotion natin sa Panginoon. Kasi
Yun po ang importante sa kanya. Kaya nga yung Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things. So, ibig sabihin, marami kang pwedeng gawin. Pero yun muna ang isik mo. Tapos, pag nauna yon, saka nasusunod yung ibang bagay. Kaya kailangan kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Otherwise, hindi mo magagawa yung mga gusto niya kasi hindi mo kilala. Parang meron sa akin mga nagbibigay ng mga red na bagay. Red na t-shirt. Hindi ka nila kilala masyado. Hindi nila ako kilala. Kasi kung kilala niyo po ako, hindi po ako nagre-red. At bulaklak din. At bulaklak din. Pero sabi ko nga, matanda na rin naman ako, subukan ko kaya. Bagay sa yung bulaklak. Para naman bago ako mawala sa mundo, nakapag-red ako. At bagay sa yung bulaklak. At nakapagbulaklak ako. Actually, yan ang pinagtatalunan namin ng mami nung buhay siya. Anak, tapos sasabihin niya, gusto ko magsuot ka ng damit kagaya ng suot nung kay Sister Remy. Sister Remy, kasi mahilig sa mga bulaklak. Pag nakita ng maming naggaganon, sabi niya, anak, yan bagay sa'yo. Sabi ko, meh. Pinagsusot niya ako ng mga talaga, yung mga pambabae. Kasi siguro nakikita niya, hindi ako mahilig sa mga pambabaeng kulay, pambabaeng... hindi kasi nakalata ng mami, hindi naman talaga ako babae. Hindi ka kilala ng mami. Nalinlang ko lang si Pastor. Ayan. Thank you, Lord po. Araw-araw, salamat sa mga lessons na... Alam niyo, pag pinag-aralan niyo lang yung mga pinag-uusapan namin, matutuwa po kayo sa mga nadidiscovery ninyo, sa mga lessons na dala-dala nung mga naging buhay nila. Kaya, huwag niyo pong sasabihin na hindi ginagamit ng Diyos ang mga babae. Hindi ba, Beck? Amen. Ganda naman sa gato. Haba. Sige. Dahil nakaupo ka na dyan, Beck, birthday. Alam nyo ba na marami pong may birthday ngayon? Ngayon po ay May 7, 2021. Ang una po ay si Sister Daisy Guyena. Happy birthday! Sister Melby Tungkab. Happy birthday! Sister Seni Bai, Sister Francis Venice. Happy birthday! Brother Jerry Colina. Happy birthday! Brother Joel Bondad. Happy birthday! Brother Bricks Barres. Happy birthday! Diba? Buhay na buhay ngayon si Beck kaya. Sige, Beck. Tuloy mo na yan. Total, ikaw ang ma-energy eh. Alam nyo ba na bumati rin kami kagabi ng happy birthday sa aking pinsang si Rolly Romero. Happy birthday! Yan. So mga kapatid, happy birthday sa inyong lahat. Kakantahan ko po sana kayo, pero dito na lang po, makinig kayo. Sister Jam? Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Ayan, thank you, Lord. Para po sa naghahanap kahapon ng ating GMJ, kasi hindi nila mapanood yung replay. Hindi po namin kayo masagot kasi si FB po ang may kasalanan nun. So, nag-submit po ng dispute si Sister Jam sa FB kung bakit naka-block yung, in progress pa daw po ang episode natin kahapon, mga kapatid. Don't worry po, lalabas din po yan. Pero napanood ko kagabi yun. Yes. Kasi admin tayo makakapanood nun. Kasi nire-review ko yan lagi. Napanood ko kaya kung nasabi na ang ganda-ganda ni Sister Tata kahapon eh. Napansin ninyo, parang babae yung anak niya eh, hindi lalaki.
Malalaman natin paglabas na yan. Kasing ganda-ganda ni Sister Tata kahapon. Basta tignan nyo, ang ganda ni Tata. Kahit umiiyak siya. Alam mo ba? Alam ko na. Kasi nag-ready ako ng tissue. Sabi ko, maglalagay akong tissue dito. Kasi 2 days in a row na ako na iniiyakan ng kasama ko. Baka ikaw umiyak. Sabi nga, hindi daw. Ayan. Umiyak din siya kanina. Hindi lang siya nagpunas ng luha. Oo, kasi tela yung face, mas. Nagpunas na rin. Kusa siyang pumupunas. Yan talaga double use kasi yan. Diba? Hindi nyo... Mas na, May- handkerchief pa. Hindi Diba? nyo kakayanin ng energy ni Bikay, kaya inuubos ko, mga kapatid. May sasabihin tuloy ako na wala ako. Ay, mga kapatid, maraming salamat sa kagalingan ni... Ayan. Good morning kay Sister Lisa Sarmiento. Araw-araw daw po ay nanonood siya, mama ni Mama Lay. Oo. At si Inay ni Sister Ana ay umuwi na ng bahay. Oo. Inay, hang in there, keep the faith. Oo, nasa bahay na si Inay pero nakikinig din. Thank you Lord. Si Inay na hindi umuwi sa bahay. Sa bahay umuwi, hindi kay Lord. Oo, si Inay ni Sister Ana. Oo, Ana Bartolome. Kasi na-stroke yun eh. Tapos dinadialysis pa. So, inuwi sa bahay na. Thank you, Lord. At si Lord naman po ang in full control sa lahat ng ating mga sitwasyon sa buhay. Okay. Thank you, Lord. Bek, ubusin ng energy. Ating, memory verse of the week. Alam nyo ba na ang memory verse natin ng linggong ito ay, ang sabi po niya, English po. Mic down. Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Matthew 16 verse 24. So mga kapatid, tandaan po ninyo yan at sa uluhin nyo, good luck. Amen. Thank you, Lord. Karagdagan na naman po yan, mga kapatid, para sa ating mga iniipon na memory verses. Sabi ni Sister Elvira Corameng, alive na alive ka daw. Thank you, Lord. Sabi niya, alive na alive si Sister Marivic. Hello, sister. Alam niyo po, isa po yan sa mga side effects ng vaccine. Oo. Kasi we are certified members of Sputnik na. So, I'm still normal. Normal ka pa din. Okay. Side effect po yan ng vaccine kay Sister Marivic na lahat ng parts ng katawan niya alive. Iba naman ang side effect kay Minister Arnold. Naglobat. Naglobat si Minister Arnold. 2 araw. Si Butchoy din naglobat. Bibihirang maglobat tong mga to eh. Tapos 2 araw pa silang pumila. Oo, 6:00 nandun sila. Tapos nung sinabi nila sa doktora, hindi na nga dapat sila sabi daw nila, Doktora, alam niyo po ba na 6:00 pa po kami rito, nakapila? Sagot sa kanila, sino nagsabi sa inyo pumunta ka 6:00 dito? 10:00 pa mag-open ang mall. Tama, yun ang magandang ugali ng Pilipino. Late tayo dapat pumunta. Yun ang natutunan ko dun eh. Dapat late. Para late din uwi mo. Hindi ka naman galit niyan, Hindi. Akala nga ng doktora, galit ako eh. Pero hindi pa ako galit nun. Kasi kung galit ako, nag-i-English na ako kahit mali-mali. Tapos alam niyo po, nakakatuwa rin talaga pagka si Lord ang kumilos. Si Sister Leia, ni Minister Roger, ay siya lang po ang ayaw bakunahan nung araw na yon. For the second day na nakapila, tapos hindi pa siya mababakunahan. Kasi ba naman, pumunta doon walang dalang ID kahit ano. Di syempre, hinanapan ngayon siya ng na taga-Paranaque siya. Ayaw ngayon. Lahat sila nagpabakuna. Pag po kayo ay nagpabakuna, mga kapatid, marami po kayong mga dadaanan kasi may interview pa, may ganon. After kayong turukan, you will stay there
15 to 30 minutes, whether you like it or not. Kasi kailangan mong magpahinga after the vaccine para minsan daw kasi may mga nahihilo. So papahinga ka muna doon. Hindi na siya nabakunahan. Tapos ang tagal-tagal pa sa loob ng mga kasama niya, akala pala iniwan na siya. Umiyak ngayon siya. Tita Ri, sabi ko, hindi ko siya iiwan. Mahalaga yung bangkong upuan na na iniwan ko sa kanya Siguro sa tagal, hindi niya siguro inakala na ganun kayo katagal na na purong iniwan ako. Umiyak ngayon siya. Ang nangyari, may nakakita ngayon sa kanya na ang akala, umiyak siya dahil ayaw siyang bakunahan. Kaya ang ginawa ng babae, siya yung nakiusap. Last na naman siya bakunahan nyo na siya, ganito. Ayun, nabakunahan din siya. Si Lord na rin yun. Maganda rin yung umiiyak minsan. Si Lord na rin yun. Tapos ang nangyari, kasama ako dapat sa kanila ng 2 araw nakapila. Nandun kami sa pinakadulo, sabi ko, naku Lord, maabutan kaya tayo? Ay sabi nila, Tari, nasa sa atin naman yung kung maghihintay tayo. Andito na tayo Sabi ko, pangatawanan na natin to, umupo na lang tayo sa sahig. Ngayon, si Sister Sally, bago umalis, sabi niya, Sister, huwag na natin dalhin yung wheelchair ko. Kaya ko nang maglakad. Sabi ko, sigurado ka ba? Ano yung pila yun? Sabi ko, ay sabagay, may mga upuan. Kasi nung mga senior, may upuan. Nung kami na, walang upuan. Buti na lang, dinala yung wheelchair. Nung nakita siyang naka-wheelchair, PWD po? Opo. PWD naman talagang ID. Dumiretso pala sila ni Jen. Nagkwento na ako Itong si Jen naman po, ay nagbabakasakali na dahil siyang nagtutulak sa mami niya, baka sakaling turukan na rin siya. Kahit wala siya dun sa A3 na category. Mahigpit. Hindi. Sabi, ma'am, kung ka sana, A3 ka, yung may comorbidities. Ibig sabihin yung may mga sakit, may mga maintenance, ganon. Sabi, hindi talaga pwede. Sabi niya, kung comorbidity, sabi, sige, isasabay kita. Kaya tawag si Jen, Tari, halika rito, ikaw ang magtulak kay mami. Sabi niya ganon. Kasi, iyon daw magtutulak sa kanya, kung kasama sa A3 na isasabay na sa kanya. Tumakbo, si Butchoy, may PWD ka, halika. Alam nyo, ang pila pong pinipilahan namin, 2 floors na parang uod. Yung ganyan, hindi yung isang floor na isang ganun lang, hindi. Second, 2 floor na papaganon. Kaya imagine niyo po yung tinakbo namin ni Butchoy simula sa dulon-dulo ng pila hanggang dun sa taas, eto na, 2 kami ni Butchoy. BP na ngayon. Pag BP sa akin, 140/100. Sabi, ma'am, ang taas ng BP mo. Sabi ko, ate, sino namang pong hindi tataas ang BP? Tinakbo ko simula sa dulo ng pila hanggang dito. Sabi niya, sa bagay po, ma'am, naka pa naman kayo, bababa pa yan habang naghihintay kayo. Okay. Pasok na ngayon kami. Thank you, Lord. Pagka sabi ko, salamat sa wheelchair mo, Sister Sally. Napasama ako dito. Alam niyo, nung nandoon na, sabi, ma'am, ano pong BP niyo kanina? 140 daw po, over 100. Naku, ma'am, hindi ka pwedeng bakunahan ng ganun. Sabi sa akin, Sabi, mataas po yun. Magpa-BP po kayo ulit. Sabi ko, nagbi-BP? Grabe yung prayer ko. Sabi ko, Lord, sabi ko, dinala mo na ako dito sa harap, di ba? Tutuloy mo na to. Nung pag-BP sa akin, 110/70. Sobra. Yun, Hindi ako makapaniwala. Di pa ako nagkaroon ng beeping gano'n sa mga panahon na to. Alam mo ba kami, 5 ang mataas ang dugo. Ilan yan sa'yo? 160/90, pero pass na daw yun. Oo, basta over 90, ini-injectionan. Ako kasi over 100. Tapos alam mo, may nakasabay akong brother. Sir, sabi niya, ano ba yung regular na beeping nyo? Sabi nung 120/80 nga lang po Ba't ako naging over 100 dito? Binipi siya ulit. Sir, over 100 ka talaga. Doon ka muna ulit. 7 minutes again ang hintayin natin. Hindi siya binakunahan. Ako binakunahan. Nakikita mo rin talaga ang paggalaw ng Diyos. Kaya nga sabi ni Doc, tignan mo lagi ang kamay ng Diyos na kumikilos sa mga sitwasyon mo. Kaya sila, di ba hindi naman talaga na kayo kasama doon sa, maski sa second day? Hindi. Sabi ko nga kay Doktora, sabi sa TV kaming unahin baksyon.
Mali ang pakikinig nyo. Sabi ko, mali ang pakikinig ni Tita Rhea. Wala akong narinig na may number. Si Lord na rin yun, alam mo ba? Kaya sabi ko, sabi sa news, bumalik kayo agad. Yung mga hindi daw nabakunahan kahapon, babakunahan. Wala naman ako narinig na may number eh. Basta, pumunta tayo doon by faith. O, di ba? Nabakunahan naman kayong lahat. Oo, sila yung naghintay na hanggang alas 3 na kapag may sumobra, kayo yung unang-una. O, totoo naman. Kasi hindi sila nakipag-away. Di ba, Nold? Di sila nakipag-away. Tama. Kaya ang nangyari, naalala sila nung doktora. Nung tapos na lahat yung may number, sila yung naalala ng doktora. Parang si Sister Sally, sabi niya, Doktora, natatandaan niyo po ako? Sabi ng doktor sa kanya, ay oo, kayo yung makulit. Ibig niya sabihin, nung nag-senior kasi, pilit naming isinisingit si Sister Sally. Baka naman po pwede kasi senior na siya sa August. Tapos, winheelchair pa namin talaga siya para maawa sila eh. Naka-wheelchair pa, ganito. Paulit-ulit si Jen, doktora pa. Maya-maya, pagbalik doktora, sabi ko, Jen, alika na. Wag na nating ipilit. Kasi kung kalooban ni Lord yan, kanina pa yan inalaw, sabi ko sa kanya. Kaya sabi ng doktora, oo, kayo yung makulit, naalala ko na. O, diba? Inubos ko na naman ang oras. May problema ba kayo doon, mga kapatid? Ayan, glory to God. Dako na po tayo ngayon sa ating new song of the week, Beck. Okay. Ay, wala daw memorization. Ay. Next week na. Bukas na lang kasi nubos ko yung oras. Nawala sa isip ko yun, Beck. Kaya nagkwento ako ng nagkwento. Kaya nga hindi ko kwento yun kanino eh. Ikaw ba naman, maging asawa ka ni Pastor? Nahahawa tuloy ako. Di ba si Pastor mahilig magkwento? O, di ba? Sabi ko sa iyo asawa ka ba naman ni Pastor eh? O, tamo, kwento ko daw yung kay Arnold. Alam mo ba? Sino? Oo, tapos nung si Arnold na nakaupo, sabi niya, sir, may diabetes po kayo. Ako? Wala akong diabetes. Sabi daw niya ganun. Bakit ako nagka-diabetes? Sabi rito sa papel niyo, patingin nga po ng pangalan. Pagtingin niya, pangalan pala ni Louie. Hindi po sa akin yan. Tapos nagtawanan daw yung mga sabi, ba't kayo nagtawanan? Sir, nakakatawa po yung reaksyon ninyo nung sinabi sa inyong may diabetes po kayo. Okay na, Beb? Okay pa? Saan pa, Beb? Si Kuya Ernie. Si Kuya Ernie rin po. Nakisingit lang din yan. Di naman siya taga-Paranaque, taga-Taguig siya. Pero hindi po kami nandaya. Talagang nilagay nila. Oo. Tinanong talaga, si Mama Ched nga, sa Batangas din siya nakaano. Pero sinabi naman nila yung totoo. Sabi lang, sige po, sa susunod po magpaano na kayo sa Paranaque. Pero kasi, meron naman silang ID talaga ng comfy. Para si Mama Chet, taga Batangas, pero dito na siya sa comfy. Kaya si Kuya Ernie nandito na rin. So, in-accommodate sila nung senior. Okay na daw. Sige, Beck. New song na tayo of the week. New song of the week. Ang umawit po ay si Doc Mon Federer. Thank you, Lord, sa kanyang Federer. Ano ba yan? Parang yung tennis player, si Federer. Ito po ay kinumpose ni Sister Jen Beltran at inarrange ni Sige. Brother S.J. Garcia. Ano title? Ang title po ay ang bagal po nung nagdidikta sa akin. Pasensya na kayo, ha? Anong title? With you, I have nothing. To fear. Nothing to fear. Ayan. Panoorin po ninyo. At susundan po siya ng isang gerera. Oo, na magbabahagi. Parang ang tawag yata sa kanya dati ay ayun. Gerera siya, kaya abangan po ninyo mga kapatid. Trust in you.
your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear, for you are faithful, that's what you are. You never leave me, you're never too far. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. Ooh. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. Who can never defeat me when I am with you? You never leave me, your love is so true. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. With you I have nothing to fear. With you I have nothing to fear. Hallelujah. Thank you, Lord. Magandang umaga po mga kapatid. Magandang umaga din sa Panginoon. Ngayon, narito tayo para makinig ng kanyang mga salita. At alam ko na excited kayo malaman ang buhay namin kung kaya kami narito. Kaya nga sabi sa Colossians 2:6, yamang tinanggap ninyong si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya, isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalataya, itinuro sa inyo, at laging magpapasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po
sa salitang ito na naway maibahagi ko, Panginoon, ng maliwanag at maunawaan ng aking mga kapatid. Give me a double portion of Panginoon at ingatan niyo ang bawat salita na mamutawi sa aking mga bibig. Thank you so much, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. So, sabi nga ay, nung hindi pa ako gaano ka-alam sa salita ng Panginoon, nagkakaroon ako ng mga katanungan sa buhay ko. Kaya sabi ko nga, paano maging born again Christian? Kasi ang aking panganay ay born again Christian na for 4 years. At saka, ang sabi niya sa akin, Ma, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anong added? Unahin mo ang gawain dito sa bahay at magkakasundo tayo. Yan ang sinagot ko sa kanya. Kaya, nung after 5 years, alayo naman ang Bacolod para dalhin pa ako ng Panginoon para magbagong buhay. After 5 years, nagpray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng community na ikaw ang Diyos na sinasamba. Diba? Walang akong kaalam-alam ng community na tinatawag, pero bakit nasambit ko yun? So, hindi pa ako sinagot ni Lord doon. Immediately, sinagot niya ako for 7 years. 2 taon pa bago ako sinagot. Kaya dumating ang ganitong gawain. Walang nag-imbita sa akin. Passing by lang ako sa prayer meeting ni Sister Nene. Doon ako nakapakinig ng salita ng Panginoon. At naunawaan ko yung sinasabi ng anak ko. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat, sabi ko, lahat. Pag inuna natin ang Panginoon, lahat ng bagay, idaragdag sa atin. Yan ang naging, masidi ko na pinag-aralan mabuti. So, narinig ko yung born again Christian. Kasi sabi doon sa John 3 verse 3, sabi doon, sinabi ko sa inyo, maliban na ipanganak ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ipanganganak ang isang tao, malaki na, paano? Maski si Nicodemo na sinabihan ng Panginoon, hindi niya ito naunawaan. How much more tayo na ngayon lang tayo nakapag-aral ng kanyang salita? So nagkaroon ng big question sa aking kaisipan. Paano nga pa ipanganganak ang isang tao na malaki na? So, sa patuloy ko na pakikinig ng salita, saka ko nauwaan. Sabi doon, accept Jesus Christ as Lord and Savior. Nung tinanggap ko ang salita ng Panginoon at ginawa ko siyang tagapagligtas at Panginoon, alam niyo, nagkaroon ng kapayapaan ng aking buhay. Talaga nung umuwi kami sa Batangas, magulo ang ulo ko. Isang sabi lang ng kapatid ko na, manang sama ka sa Batangas, tahimik doon. Ay, imagine ang Bacolod ay civilized na for noong 1960s. Civilized na sila. Civilized ang Bacolod. So, imagine yung Batangas, in-expect ko na maunlad din. Kasi, nagaling dyan ang ating isang presidente, di ba? Kaya, nung dumating ako sa Batangas, alam niyo mga kapatid, para kang pumunta sa isang lugar na walang ilaw. Pag dumating ang alas 6, ang mga tao wala na sa daan. Tahimik na. Sabi ko nga kay Tita Lolit, talagang tahimik nga. Walang sinihan, walang lahat, walang taxi, walang mga jeep lang at saka tricycle. So, pero yung parang ini-imagine ko nang nandun ako,
parang inalis ako ni Lord doon sa lugar na punong-puno ng lahat ng kasiyahan. Kasi, dahil lumaki nga ako sa simbahan, ang lahat ng activities sa simbahan, sinalihan ko. At ang akala ko, yun ang tama. Nagsiserve pa nga ako sa kursilyo eh. Lahat ng mga activities, kung procession, kung mag-vigil, lahat na yan ay ginagawa ko ng activities ng simbahan. Wala akong pinalalampas. Halos nga, bahay ko ng simbahan eh. Kasi minsan, nagtatanong ang tatay ko, bakit gabi ka na? Ay, may vigil po kami, tay. Yan ang sagot ko sa kanya. Halos lahat. So, ini-expect ko na ang lahat ng yan ay para sa ikabubuti ko. Pero dito na ako natuto. Nung sabi ng Panginoon, build your lives in Him and become stronger in your faith. Kaya dito ko natutunan na mag-aral ng salita ng Diyos para umunlad ang aking pananampalataya. Sabi niya sa 1 Corinthians 1:15, sapagkat sa inyong pakipag-isa sa Kanya, kayo uunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman, lalo tigit sa pananampalataya. Doon umunlad ang aking pananampalataya at marunong na ako makipagharap sa tao. Nung dumating nga si Sister Wilma, di bago-bago pa ako sa gawain. Sister Wilma, alam nyo naman Sister Wilma, pag pinatayo ka niya, maski wala kang alam, tatayo ka talaga. Sabi niya sa akin, Sister Ched, tayo, ikaw MC. Anong gagawin ko? Di tatayo din ako. Kasi parang nag-o-observe din ako kung may mga prayer meeting ng gayan. Sabi niya, ay di, ipashirin mo sila, pabahagiin mo kung ano ang kanilang karanasan sa Panginoon. So, ginawa ko rin po. Kaya dito umunlad ako at sa pananalita, kasi hindi ako masyadong managalog noon. Nung dumating ako galing sa Bacolod, masyado akong utal-utal sa Tagalog. So, pinag-aralan ko talaga yon. At sa awa at grasya ng Panginoon, natuto na rin po ako. At hindi tumagal, ako'y naging manggagawa. Kasi ang sabi ko, ang galing-galing nila, no, magsalita. Lord, gusto ko din maggayaan. Gusto ko rin magsalita ng gayaan. Hindi ko pala alam, kalaki ng responsibilidad para maging manggagawa ka ng Panginoon. Alam nyo naman na ang tinapusan ko kung saan ako tumigil, kagaya ni Pastor Simple, hindi gaano kalalim ang aking pinag-aralan sa eskwelahan. Kaya inaari ko na ang lahat ng yan ay alam ko na paunla rin ng Panginoon. Kaya, pero ang sabi ng Panginoon, dito, mag-iingat tayo upang hindi mabibihag ninuman sa inyo sa pamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo Jesus. Marami pa nga, kasi nung tumanda ako sa simbahan, ay nung after ng fellowship nga sa quad, nasisimba pa ako diyan sa may gilid. Di ba may church diyan? Anong pangalan ng church? Holy Spirit yata. Nasimba pa ako diyan. At maraming mga kapatiran pang nasimba noon. So, kailangan mag-ingat talaga tayo kasi ang mundo mandaraya. Pag nakatingin lang tayo dito sa mundo, tayo na ang pinakawawa, mga kapatid. So, sabi doon, when you were baptized, you were buried with Christ, and in baptism, you were also raised with Christ through your faith in the active power of God who raised from death. Kaya, nung namatay ang Panginoon, namatay din tayo sa kasalanan.
ang pagkabuhay sa Kanya, ang kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya, gayon din ang bubuhay sa atin. Mamatay man tayo, mabubuhay tayo muli. At kung di man tayo mamatay, tayo ay sasalubong sa alapaap. Sabi doon sa 1 Thessalonians 14:4. Kaya mabait ang Panginoon. Tandaan ninyo, napakabait ng Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan ito. So God is the most powerful God. So sa Galatians 5, ang sabi dito, You have died with Christ and are set from the ruling spirit of universe. Tandaan natin, pinalaya na tayo ng Panginoon at kailangan manatili tayong malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang magpaalipin. Huwag tayo magpaalipin sa anumang mga dito sa mundo. Sabi doon sa 1 Corinthians 9:19, malaya ako at nagpalipin ninuman, ngunit nagpalipin ako sa lahat upang makakaykayat ako ng lalong marami. Kaya sa ating paghihikayat sa mga tao, maging halimbawa tayo. Sabi sa dito sa last verse natin, sa Galatians 2:19, ako'y namatay na sa kautusan sa pamagitan na rin ang kautusan upang mabuhay para sa Diyos, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. At kung ako may buhay, hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya salamat at patuloy na tayo maglilingkod sa Panginoon habang tayo nabubuhay. Aawit muna ako bago tayo manalangin. May pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus, kinabukasan may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus, kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Kapatid, may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Manalangin tayo mga kapatid. Salamat Panginoon sa karunungan na ibinahagi niyo sa amin sa umagang ito. Napakabait niyo at ginabayan niyo kami hanggang sa katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.